May banat ngayon si Davao City Representative Pulong Duterte matapos sampahan ng kasong kriminal ng mga kapwa niya congressmen ang kanyang tatay. Nitong nakaraang araw ng kasuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit para sa nakababatang Duterte, hindi dapat magbalat sibuyas ang mga taga-gobyerno at gamitin ang pagsasampa ng kaso para patahimikin ang mga kritiko. Diin ni Duterte na noong administrasyon ng kanyang ama, iba't ibang paninira at masasakit na salita ang tinanggap ng dating Pangulo. Pero hindi raw ito nagsampa ng kahit anong reklamo. Nauna nang tinukoy ni dating Pangulong Digong na legal fronts ng CPP, NPA, NDF si Castro at ang ACT Teachers Party List. At para kay Congressman Pulong, dapat namang lumabas na malinis din si Castro at walang pananagutan sa batas bago ito magreklamo. Kung matatandaan, may mugshot si Castro na kalat ngayon sa internet nang mahuli ito sa isang checkpoint taong 2018 dahil sa pagdadala ng mga menor de edad para turuan ng revolusyonaryong pakikibaka laban sa pamahalaan. Kasama nitong nahuli noon si dating Bayan Muna Congressman sa Turo Campo. Samantala, binanata naman na nakababatang Duterte si Castro at tinawag ring kadramahan ang pagsasampa nito ng reklamo. Lalo na't bilang kongresista ay marami din daw siyang alam laban sa mga kaliwang congressman. Para naman sa dating NPA kadre na si Ka Eric, tama lamang ang mga pitik na nakababatang Duterte. Kadramahan talaga sapagkat deny to death pa si Franz Castro na siya ay operatiba ng CPP, NPA, NDF at siya ay aktibo sa urban operations to infiltrate our government, to destroy the government from within. Classic yan na revolutionary dual tactics o taktikang doble cara. I agree to that observation nga nagdadrama-dramahan itong mga CPP, NPA, NDF, they're trying to play victims. But they are not. They are the ones who destroy the country for almost for over 5 decades. Kaya tama lang na punahin sila ni former President Duterte at i-expose sila dapat. Ayun, ma'am, ikaw muna ang mag-comment dito sa napakagandang lumabas na balita. Napakaliwanag kasi nung pagka-explain ni Eric, no? At saka we all agree with Congressman Pulong Duterte na unang-una sa lahat, number one, yung sinabi ni Eric, kilala natin kung sino si Franz Castro, kung bakit siya nagdadrama-dramahan na ganyan, no? Si Franz Castro ay isang operatiba ng teroristang organisasyon na CPP, NPA, NDF na ininfiltrate ang Kongreso. So kung lahat ng galaw niya ngayon ay hindi niya naisip yan, yan ay galing sa Central Committee ng teroristang organisasyon na ito. Tama. At saka yung pagpapamedya-medya nila, tama talaga si Congressman Pulong, si Sir Pulong, no, na ano yan, propaganda. Lahat yan para ma-recruit na naman yung mga anak natin para to lend them that kind of righteousness, di ba? Na parang linis nila. Pero actually, yan sila Franz Castro, they are the reasons why yung mga anak natin ay na-recruit at nagkandamatay bilang NPA but nasira ang ating bansa for over 5 decades. So talaga tigilan na nila yan. Correct. Ma'am, before we got on board this morning, nang sinabi ko kay Brother Franco na pag-uusapan natin ito on our preliminary, binanggit ko sa kanya, naabutan ko ang komentary ni former Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo tungkol dito. Tinanong siya ni Miss Sana ang problema nyo itawag kay Panelo na tungkol sa comment ni Congressman Pulong Duterte. Ang sagot ni Attorney Sal Panelo, very simple. Una, hindi ka po pinangalanan ni Pangulong Duterte Franz Castro. Ang sinabi niya, itong si Franz. Ikaw ba si Franz Castro? Marami namang Franz, sabi ni Atty. Panelo. Pero binigyan niya ng context. Itong sabi ni Pangulong Duterte, ikaw Franz, at ang mga komunistang ito, gusto ko kayong pagpapatayin. Ang sinabi ni Atty. Sal Panelo, kinukumpirma mo ba Franz, na ikaw itong Franz na komunista? Kung kinukumpirma mo, then you are that. Pero granting na kinukumpirma mo na ikaw si Franz, na walang apelyido na binanggit si Pangulong Duterte, na ang gusto niyang tumbukin ay mga kalaban ng gobyerno at estado na mga CPP, NPA, NDF. Ang tanong, do you confirm, Franz, that you are CPP, NPA, NDF for you to allude to yourself na ikaw ang tinutumbok ni former President Duterte? May punto doon si Attorney Sal Panelo. At pangalawa, ma'am, dinagdag niya. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, I want to kill them. That is an expression of desire. That is not grave threat. Matuto ka muna sa abogado Franz Castro. Pero sabi ni Attorney Sal Panelo, siya na rin ang sumagot. Alam ito ng mga abogado nila. Yes. Pero bakit nila ginagawa? Para magpropaganda.
para manggagulpi di gulat at mapag-usapan sa media. Thank you. Sino ba yung mga abogado niya? Ang abogado niya, ma'am, ang Mga isa nakita pulpol. ko doon si... Walang pinalalunan kahit na ano. kung ibang abogado pa nagsalita, itong si Attorney Tony Lavinia ay magaling to magturo. Pero hindi pa daw ito naka-appear sa korte for a trial. Nandun For siya, real? nandun siya hawak ng placards in support sa kay Franz Castro. Hindi ko alam kung siyang abogado. Pero ang sigurado kami, Ma'am Lorraine Bader Franco, ang abogado ni Franz Castro dito, galing yan sa National Union of Patakas Lawyers. Mga tagapagpatakas ng NPA. Mga abogado na sila mismo bahagi ng CPP, NPA, NDF. Lahat ng members ng NUPL ba, Eric, ay CPP? Hindi po, ma'am. Ang pamunuan lang. Okay. Yung mga core leaders at core organizers. Yung iba hindi nila Hindi. alam. Oh, Yes. yung mga abogado nila na mga CPP na konfirmado natin by knowledge and experience namin si Olalia, si Colmenares, si Sarate, Soltaule. si Soltaule, si Conte, Pastores. si Pastores, yan, si Jobert Pahilga. Yan. Ang Hello, mga yan, Jobert. konfirmado yon. Yeah. At may iba pa sa ibang mga regions and provinces. Ano yung underground nila, Ang underground nila ay lumaban. Lupon ng mga manananggol para sa bayan. Ito po ay designated terrorist organization. Part ito ng National Democratic Front at nagre-recruit para sa at sumusuporta sa NPA. So sa loob ng NUPL may lumaban. May punto sa Attorney Sal Panelo, an expression of desire is not equivalent to a commission of crime. Alam mo ba yun, Franz Castro? Magkaiba ito na dinukot niyo mga bata sa Talaingod. Yes. Binitbit niyo at dinala niyo Yun. without ng consent at permit ng mga magulang at ng tribal community leaders sa Talaingod. Yun talaga ay pasok na pasok sa banga ng kidnapping. At saka I'm sorry at saka isa pang krimen na ginagawa ni Franz Castro, yung suporta na binibigay niya sa CPP, NPA, NDF, that's a gross violation Correct. of the anti-terrorism law. Yan ang trabaho ni Franz Castro, yan ang totoong krimen, hindi yung sinabi mo lang. Frank.